Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSS CFI upang patuloy makasama niyo po para sa Morning Tilak Devotion. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, Ama naming banal. Salamat po muli sa pagkakataon sa panbagong araw, panbagong dagdag ng buhay na aming pong natanggap mula sa inyo. Panginoon Diyos, pangunahan niyo po ang aming pagdidevotion. Kayo po kumilos sa aming kalagitnaan at gamitin lamang po ang labi ng inyong munting lingkod upang ipahayag po ang mensahe at inyong salita upang maging kalakasan po sa amin, paalala at galing po isang bibigay na inspirasyon sa bawat isa. At basbasan po ang tekstong gagamitin at ang aming puso, Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talata na ating pong pagbabata na ating pagbubulay-bulay ang salita ng Diyos ay mula po sa libro ng Efeso, chapter 1, verse 11. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin niya na gumawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Dito po makikita po natin ang pamagat po ng ating pag-uusap ay ito po, God is architect of our destination. Kaya dito po makita po natin, hindi pa tayo pinapanganak, ang Panginoon Diyos ay itinakda ng ating destiny. Kaya sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga ina, ay kilala na tayo ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya ang nagtakda ng ating destiny o kapalaran hanggang sa kinalalagyan natin ngayon. Bagamat sa habang tayo lumalaki, andun ang kanyang paggabay at patnubay. Bati niya yung mga mali nating ginagawa, pero andun pa rin ang kanyang pag-ingat dahil hindi pa natin siya kakalanan ng lubusan. At dito, mapapansin po natin, may pangyayari sa buhay natin na nililigtas tayo ng ating Panginoon Diyos. Pinapagaling tayo sa ating karamdaman at nilalayo sa mga panganib habang tayo lumalaki. Kung ating matatandaan yung mga naging buhay natin noong nakaraan, hanggang sa ganitong pagkakataon ng ating edad, ay maalala natin na tama nga na maraming ginawa si Lord na iningatan tayo, nilayo tayo sa kapahamakan, niligtas sa mga panganib na ating naranasan nang tayo habang lumalaki at hanggang sa ganitong pagkakataon. Kaya dito, ang ating Panginoon Diyos ay sa kasalukuyan ay nandito na yung kanyang plano ay nais na isagawa natin ayon po sa kanyang kalooban at tinakda para sa atin. Alam niyo kasi may kanya-kanya pong plano ang ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. At dito po, meron po dito tatlong bagay na mga plano po ng ating Diyos sa ating buhay. Number 1 po, ito po ay renew our lives. Matatanda po natin ang Panginoon Diyos ang tumawag sa atin ay banal. Nararapat lang na ang tayo mamuhay na may kabanalan. Kaya sa ating pamumuhay na hindi pa tayo nakakilala sa Kanya, ay batid po natin ating karamihan, mga pagkakamali sa ating dating buhay. Kaya sa ngayon ay narapat lang na mamuhay tayo ayon sa Kanyang plano at kalooban, mamuhay na may kabanalan at higit sa lahat, huwag nang balikan mga dati nating pamumuhay, lumakan na tayo sa daan na tinakda ng ating Panginoon Diyos na ating lakaran at maging ehemplo tayo sa kapwa natin. Kaya binago tayo, alam na para makita ang kaluwalhatian sa ating buhay ng ating Panginoon Diyos. Kaya yan ang isa sa magandang bagay na binigay sa atin ng Panginoon Diyos na binago ating buhay. At ako'y nagpapasalamat ng lubusan sa ating Panginoon Diyos sa Kanyang ginawa sa aking buhay. Dahil marami akong karamihan, maraming pagkakamali. Kaya ako'y nagpapasalamat. Ito po yung ikalawa. At
save us, ito po ikaw, para tayo iligtas. Dahil ang Panginoon Diyos, ang kanyang ayaw niyang mapahamak at malagay sa panganib ang kanyang nilikha. At kaya tayo isa, kabilang tayo sa kanyang niligtas. Nawa, wag na natin itong pakawalan, at ingatan natin to. Dahil sa ating kasabay niya na pagkatawag sa atin ay pagkakatalaga na tayo kanya ring ililigtas. Nasa atin pa rin sa ating puso at isipan pa rin ang desisyon kung talaga tayong nais nating maligtas. Kabilang dyan ating mahal sa buhay, ating pamilya at mga malalapit sa atin. Kaya pasalamat tayo ang Panginoon Diyos ay hindi tayo pinababayaan, iniiwan at ginagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napakalaga isang pribilehiyo at biyaya na yung tayo iniligtas, mga kapatid, dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at hindi natin kayang magpakabuti, magbago ng ating sarili. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng kay Kristo ay isang bagong tao at bagong nilalang at kasama na dyan yung pagliligtas. Kaya pasalamat tayo, lahat ng bagay na sa atin ay wala na. Kaya patuloy lang tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa niya sa ating buhay. At ang pangatlo po, ito pa yung maging worker of God's kingdom. Tinawag tayo, hindi lang niligtas, binago ating buhay, kundi ginawa niya rin pa rin tayong tinawag tayo para maging manggagawa ng kanyang kaharian. At ito po ay ginawa tayong gagawin tayong instrumento para ipahayag, ibalita ang ebanghelyo at ang magandang balita ng kaligtasan na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng sumasampalataya. Kaya napakahalaga po na tayo ginawang isang pribilehiyo po yan at isang pagpapala na tayo po kabilang sa naging manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Huwag na natin itong pakawalan, huwag na natin bitawan dahil napalaking bagay na tayo ang maging isa tayo sa tinakdang maging manggagawa ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaharian. Kaya patuloy lang tayong gumawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinayang dahil patuloy lang gumawa ng ayon sa kanyang plano at kalooban. Sa pagdating ng panahon, tayo rin naman ang aani. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa ginagawa sa ating buhay. Napakaganda yung ginagawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Patuloy tayong iniingatan, nililigtas, at hindi tayo pinagkukulang sa ating mga pangailangan. Dahil nung pang-una, sabi nga tayo naktakda na kanyang gamitin para sa kanyang kaharian at mula pa sa ating sinapupunan ng ating ina ay kilala niya na tayo. Kaya hindi na tayo makakaiwas at wag na tayong balak ng umiwas pa at lumayo pa sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo rin ang kawawa, tayo rin ang mawawalan at tayo rin ang mapapapunta sa kapahamakan pag binitawan pa natin ang privilege binigay ng pagkanoon Diyos, ng binigay na ating Panginoon Diyos. At tayo po at ang ating prayer focus po ay pray that we feel calm, sure to trust God's plans because we know God chose us. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, ako po nagpapasalamat, Lord, sa inyong panguna at pagsama sa aking pamuhay. At nagpapasalamat, Lord Jesus, kasama ko sa itinakda yung maging manggagawa yung kaharian, Lord Jesus. At hindi lang po, marami pang kagaya ko na yung tinawag upang maging manggagawa, niligtas, binago ang buhay pa noon, Diyos. Nawa patuloy po, Lord, na nawa maraming pang tao na patuloy sumusunod sa inyo at maraming titiwala na patuloy isagawa inyong plano sa bawat buhay namin na ay tinakda nyo sa bawat sa amin, Panginoon Diyos, na patuloy magtiwala lang sa inyong kapangyarihan, magtiwala sa inyong plano at tumawak lang sa inyong presensya, Panginoon Diyos, at lumayo sa anumang bagay na ikapapahamak ng bawat sa amin, Panginoon Diyos. Kaya po, Lord, tinataas po namin, Lord, ang aming bansa,
at lahat po ng mga leader, namumuno, lahat po ng mga nahalal na opisyal ng aming bansa mula po sa Pangulo hanggang sa pinakamababang katungkulan na walod maging gampanan nila ang tungkulin na iniatang Lord sa kanila na may tapang at talino at higit sa lahat may desisyon na makapapaganda ang kalagayan ng bansa, ng bayan at bawat syudad, Panginoon Diyos. Nawalod ang aming Pangulo o namumuno sa bawat bayan at lungsod ay patuloy maging matapang sa desisyon at matapang na gumawa ng tama, lumayo sa mga mali at anumang bagay na papahamak at higit sa lahat kapapahamak kanilang mamamayan ng aming bansa, Panginoon Diyos. Ingatan niyo ang bawat sa Lord, ilayo ang bawat isa sa Lord, sa iyong banal na kamay ang nagpapagaling sa mga may karamdaman sa kasalukuyan ng Panginoon Diyos. Lord, patuloy ang iyong mapagaling na kamay ay dumampi sa bawat katawan na may hindi po kagandahan ng karamdaman, ang kalagayan, kagalingan po sa lahat na may mga nararamdaman hindi maganda sa kalusugan. Maging maganda ang kalusugan sa dati ng mga araw. At kagaling na rin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Lahat po na aking pasalamat at pagdakila ng pangalan niyo po lamang. Jesus name we pray. Amen. Salamat po. God bless. At sa susunod po na pagkikita.